Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa discrete mathematics at ang topic natin ngayon ay induction and recursion. Okay, let us start. Ano ba ang mathematical induction? Ang mathematical induction is a technique na ginagamit para mag-reason out o i-prove na isang mathematical statement ay nagdadala ng katotohanan kung ito ba ay tama o mali sa bawat natural numbers na isa-substitute mo dito. Yun ang ibig sabihin ng mathematical induction. Parang nagpo-proving ka at tinitest mo na kung yung mga natural numbers na pwede mong i-substitute dun sa isang mathematical statement ay magsasatisfy dun sa condition ng mathematical statement. Ayun. Okay? So, may tatlong step na ginagamit para ma-prove mo na ang isang mathematical statement ay may dalang katotohanan kung ito ba ay tama o mali. Okay? Ang unang step ay yung basis step kung saan i-assign mo na ang n mo ay equal sa 1. Okay? So, dito, kapag kunwari sinubstitute mo yung value ng 1 doon sa pinaka-given equation, kapag nakita mong nagsatisfy siya doon sa condition, automatic na true yun. Okay? So, ibig sabihin, kung true yung basis step mo, dapat yung mga susunod na step, dapat true din lahat ang lumabas na sagot. Kapag doon palang sa umpisa ay false na, ibig sabihin, hanggang doon sa kaduluduluhan ng step mo, false pa din yung pinakasagot dapat. No? Okay? Sumunod na step ay inductive hypothesis. Okay? Dito naman, kailangan i-assign mo naman na ang n mo ay equal naman sa k. Okay? Yan. And then, the last step, okay, which is the inductive step, dapat i-assign mo naman na ang n mo ay equal naman sa k plus 1. Okay? Yan. So, yan lang yung tatlong procedure na gagawin mo para magawa mo yung mathematical induction sa isang mathematical statement at para mapatunayan kung ito ba ay may daladalang true na statement o false na statement. Okay? So, ganito yan. Para mas lalong maintindihan mo yung mathematical induction, yung pinaka-step niya. Una, yung basis step niya, okay, nag-a-assign ka na ang n mo ay equal sa 1. So, in-assume mo, diba, sa mga natural numbers, ang start naman talaga ng bilang ay 1. So, dun pa lang, kapag nag-satisfy yung condition dun sa mathematical statement na nagkatotoo at tumugma mismo yung pinaka-data mo dun sa mathematical statement na yun, nag-satisfy siya. Ibig sabihin, parang may basis ka na parang baka yung ibang mga natural numbers na pwede mong i-substitute ay maging tama din. Okay? Yun yung inductive hypothesis na sumusunod na step. Naghihinala ka na baka yung mga iba pang mga number na susunod na pwede mong i-substitute dun sa pinaka-equation na yun ay magiging tama din. Now, ang magpapatunay ngayon nung hinala mo na yun na totoo yung mga natural numbers na isa-substitute mo dun ay magsasatisfy dun sa condition ng mathematical statement ay itong inductive step. Okay? Yung pinaka-final step na yan yung magpapatunay na yung hinala mo doon sa mga natural numbers na isa-substitute mo doon sa equation na yun ay magiging tama. Okay? So, ganun yung pinaka-flow, okay, ng pinaka-mathematical induction mo. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan mo paano ginagamit ang mathematical induction, okay, sa pag-proving ng mga mathematical statement. So, ang una natin gagawin ay proving ng summation formula. So, paano mo ba malalaman na summation formula yung given sa'yo kapag ganito yung format, okay? Yan. Parang may naka-plus lagi, okay, summation yan. Okay, so, parang ganito, yan. It's just the same. Itong equation na to tsaka equation na to ay parehas lang. Okay? So, let's start. Sa example number 1, show that if n is a positive integer, then 1 plus 2 plus up to the n is equal to n times ng n plus 1 over 2. Okay? This formula is just the same nitong summation na to. Okay? Ng I from 1 to n. Okay? Is equal to n times ng n plus 1 over 2.
Okay? So, ganyan yung pinaka-format ng summation. Okay? So, kapag binigyan ka ng mga ganyan type ng problem, yung mga laging may mga naka-plus dun sa series nung pinaka-sequences nung number niya, summation yun. Okay? So, walang nagbabago. Okay? Kasi yung pinaka-step, basta sundin mo lang yung tatlong step na tinuro kanina lang, okay? Pare-parehas lang ang solution yun. Nagkakaiba lang yung mga equation na given. Okay? So, let's solve this problem. So, ang unang step ay basis step na ang gagawin mo, i-assign mo na ang n mo is equal to 1. Okay? So, dito, bakit nawala na itong term na to? Yan, nawala yung term na yan. Kasi sinabi mo na ang value ng n mo ay 1. Ibig sabihin, that is the last term. Siya na yung pinakauna at huling term. Kaya wala na ito, yung nasa pinakaunahan na ito. Okay, mawawala yan. Kasi sabi mo, yung pinaka last term ay 1. Kaya ito na lang matitira sa equation mo. Okay, yan. So ngayon, dahil sinabi mo ang n may equal sa 1, isubstitute mo ngayon siya dito sa pinaka-equation na to. Kaya naging 1 is equal to, tapos 1 times ng 1 plus 1. Okay, kaya naging ganito yan. Okay, yan, nasa ibabaw, over 2. So, ang kalalabasan yan, itong side na ito, yan. Okay, 1 plus 1 is 2, kaya naging ganito yan. 1 times 2 is equal to 2 over 2, which is equal to 1. So, ibig sabihin, itong pinaka basis step mo, lumabas kagad na totoo yung pinaka mathematical statement na ngayon. Okay, so ang susunod na gagawin mo ay yung inductive hypothesis. Okay, na i-assign mo naman na ang n mo ay equal naman sa k. Okay, kasi ina-assume mo na ngayon na baka yung mga iba pang mga natural numbers na pwede mong i-substitute dito sa pinaka-equation na ito ay puro totoo din ang kalabasan na sagot. Okay, yun yung hina-hypothesize mo dito. So, ang gagawin mo, i-substitute mo ngayon siya. Okay, dito sa pinaka-given equation na ito. Okay, so i-clear muna natin. Yan. So, isa-substitute mo yung k dito sa pinaka-given equation na to. Kaya ito yung kinalabasan nun. Okay? 1 plus 2 plus dot up to the k is equal to k times ng k plus 1 over 2. So, sinubstitute lang natin yung k na yun. Okay? Dito sa value ng n mo na yan. Okay? Kaya ganyan kinalabasan. Ngayon, ang tanong mo, bakit dito? Kasama na dito yung pinaka-series ng summation. Okay? Kasi, yung k is a variable na. Ibig sabihin, yung k mo na yan ay variable. Ibig sabihin, kahit anong number pwedeng dala-dala niya, maging assumption sa kanya. Okay? Kasi dito, kaya hindi natin sinama yung kasi sinabi mo na ang pinaka-end term ay 1. Kaya nawala na yung pinaka-sequence ng series dito. So, kaya ang nangyari, nung nag-substitute ka naman na n is equal to k, because k is a variable na pwede magdala ng kahit anong natural number o kahit anong klaseng number na pwede mag-substitute sa kanya, kaya kasama na yung pinaka-sequence niya o yung pinaka-series ng pinaka-formula. Okay? So, kaya ganyan yung kinalabasan niya. Okay? Okay, let us continue. Ang susunod na step naman ay inductive step. Okay? I-assume mo naman na ang value ng n mo ay equal sa k plus 1. Okay? So, patutunayan natin na kapag sinubstitute natin yung pinaka-value na k plus 1 doon sa pinaka-equation, ang lalabas na data natin ay totoo din. Okay? So, ang mangyayari, okay, dudugtong yung pinaka-k plus 1 na yan doon sa pinaka-last term nung pinaka-k mo. Kaya naging ganito siya. Okay? 1 plus 2 plus up to k plus k plus 1. Okay, yan yung pinaka last term. Okay, nakaganyan yan. Yan. So, ngayon magtataka ka, sabi mo siguro, bakit kaya napunta doon sa pinakadulo yung pinaka k plus 1? Ganito yan. Kung ito sa inductive hypothesis natin, let us say ang value ng k natin ay 6. So, ibig sabihin, ang pinakadulong number ay 6. Okay? Diyan sa sequence o series ng summation na yan. Okay? So, dito, kapag kunaring ginamit na natin yung n is equal to k plus 1, magiging 6 plus 1. Okay? So, that will be 7. So, ibig sabihin, lumalabas na yung 7 yung pinaka-last term. Okay? Kasi mas malaki siya dito sa value ng 6 mo. So, that is the reason kung bakit dinugtong mo yung k plus 1 dun sa pinaka-last nung pinaka-series nung summation na yun. Kasi siya yung pinaka-last term. Okay? Yun yung rason kung ba't siya nadugtong doon sa pinakadulo nung pinaka-series nung summation na yan. Okay? So,
kalalabasan yan dahil ganyan na siya. Dinugtong natin yung k plus 1 doon sa pinakadulo. So, isubstitute mo ngayon yung k plus 1 doon sa pinaka-equation na ito. Okay? So, ang n natin ay k plus 1 kaya naging ganito yan. Tapos, dito sa loob naman, n natin is k plus 1. Tapos, may plus 1 doon kaya nagkaroon din ng plus 1 dito over 2. Okay? So, kung mapapansin mo, okay, ibahin natin yung color. Etong data na to, hindi mo yung masisimplify. Pero, okay, diba sabi natin, yung hypothesis mo ay gagamitin mo, okay, para mapatunayan dito sa inductive step. So, ibig sabihin yung mga formula sa inductive hypothesis mo, kailangan mong gamitin para mapatunayan yung pinaka-statement na mabubuo mo dito sa inductive step mo. So, kung mapapansin mo, ito, okay, ay ito rin. Okay, yan data na yan. Okay. So, ibig sabihin, sabi niya, yung pinaka series ng summation na yan ay equal daw sa k times ng k plus 1 over 2. So, kaya, sinapshoot natin siya, kaya naging ganito siya. Okay. Yung pinaka series ng summation na yan ay equal sa k times ng k plus 1 over 2 plus yung natirang data na yan which is k plus 1 is equal to, okay, k plus 1 tapos ito magiging k plus 2. Kaya naging ganito yan. Okay? So, over 2. So, now, ganito ngayon yan. Sa proving, it may either be yung right side o left side ang galawin mo. Okay? So, i-clear muna natin. So, dito, okay, ito yung left hand side mo kasi nasa left side siya. So, LHS. Okay? Yan. Kailangan ayusin natin. Yan. Tapos, ito naman yung right hand side mo. Okay? Yan. So, it may either be na ito lang ang galawin mo, yung pinaka right hand side o left hand side. Isa lang sa kanila ang dapat mong galawin. And then, wala ka nang pakikialaman doon sa pinaka iniwan mong side. Okay? So, dito mapapansin mo yung right hand side na ito. Okay? Parang okay na siya. Nakasimplify na yung pinaka data. So, ang gagalawin kong pinaka equation ay ito yung nasa left hand side. Okay? So, kailangan patunayan mo na kapag sinimplify mo yung pinaka equation na ito, mag-i-equal dito sa pinaka data na to para masabi mo na totoo, okay, yung hinala mo na lahat ng mga number na pwede mong i-substitute dito sa pinaka-equation na to ay magiging totoo din ang sagot, okay? Ibig sabihin magsasatisfy siya doon sa condition. So, let us simplify, okay? So, i-distribute mo yung k na yan sa k plus 1. Ang kalalabasan nun ay k squared plus k. Okay? Tapos, itong 2 is, i-distribute mo rin dito sa k plus 1. Okay? Ang kalalabasan nun, 2 times k, that will give you 2k. And then, 2 times 1, that will give you 2 over 2. Okay? Tapos, k plus 2k, pwede mong pag-adding yan because they have the same variable. Kaya ang kalalabasan ng pinaka-equation sa numerator mo, magiging k squared plus 3k plus 2 over 2. Now, etong k squared plus 3k plus 2 na to, pag pinactor mo, ang factor niyan ay ito, k plus 1 times ng k plus 2, okay? So, kapag gumamit ka ng FOIL method, okay, pag multiply mo yung k plus 1 times ng k plus 2, lalabas pa din itong pinaka-equation na ito. Okay? So, kung mapapansin mo, nung pinactor out mo siya, itong equation na to ay kaparehas nga ng equation dito sa pinaka-right hand side mo. So, it only means na yung pinaka-statement, okay, itong pinaka-statement na to, ilalagay mo, the statement is true, okay, for all natural numbers or for all positive integer. Okay, na isa-substitute mo sa kanya, magsasatisfy siya dun sa pinaka-condition na yan. Okay? So, that's how you do the mathematical induction pag summation yung formulang ibinigay sa iyo. Okay? Okay, let's have another example. Ngayon naman, paano gumamit ng mathematical induction sa pag-prove ng mga inequalities formula. Okay, yung mga inequalities, kapag nakakita ka sa mga equation ng mga greater than, less than, or greater than equal, or less than equal, yan, mga inequalities ang tawag doon sa mga equation na yun. Okay, so dito sa example number 1, use the mathematical induction to prove the inequality 2 to the n is greater than n for all positive integers m. So, ibig sabihin, sinasabi niya sa iyo, i-prove mo daw na kahit anong mga positive integer ang isubstitute ko dyan, magsasatisfy siya na etong 2 to the n na to ay laging greater than dito sa n na to.
Okay, so yun yung kailangan nating i-prove. So, let us solve. Ganun ulit ang procedure. Ang unang procedure sa mathematical induction ay basis step, kung saan i-assign mo ng n mo ay equal sa 1. So, isa-substitute ngayon natin yung value ng 1 na yan dito sa given equation na ito. Okay, so kaya ang kinalabasan, 2 to the 1 greater than 1. So, ang 2 to the 1 is 2. So, lumabas dito, ang data mo, 2 is greater than 1. So, ibig sabihin, this is true kasi mas malaki naman talaga ang 2 sa 1 mo. So, kung true to, okay, baka yung mga susunod na mga positive integer na i-substitute mo dyan, mag-satisfy lahat dun sa condition na yun. So, yun yung kailangan natin patunayan. So, susunod na step ay inductive hypothesis. Ito yun. Kung saan, i-assign mo naman ng n mo ay equal sa k. So, ang kalalabasan yan, pag sinubstitute mo yung k dito sa given equation na ito, magiging 2 to the k is greater than k. Okay? And then, the next step is the inductive step na. Okay? Kung saan, i-assign mo naman ng n mo is equal to k plus 1. Okay? Patutunayan natin na true dapat yun kasi nagturo tayo dun sa umpisa pa lang ng step, which is the basis step. So, i-substitute mo ulit siya dito sa pinaka-given equation na to. Kaya ang kalalabasan ay 2 to the k plus 1 greater than k plus 1. Okay? Sinubstitute mo lang yung k plus 1 na yan dun sa n. Okay? So, ngayon, okay, dahil hindi mo magagalaw yung pinaka-equation na yan kahit anong gawin mo para patunayan siya. Okay? Ang gagawin natin, diba sabi natin, nanggagaling ang proving ng pinaka-inductive step mo dun sa inductive hypothesis mo. So, gagamitin natin ngayon yung pinaka-formula sa inductive hypothesis mo, which is 2 to the k greater than k. So, ito yan. Okay? Tapos, ang gagawin ko, i-multiply ko both sides. Okay? Ng 2. Okay? Kasi may gusto akong patunayan, kaya ako siya multiply by 2. Okay, yung both sides. So, ang lalabasan yan, pag multiply mo yan by 2, ang kalalabasan ay 2 to the k times ng 2 greater than 2k. Okay? So, dito kung mapapansin mo, ang exponent ng 2 na yan ay 1. Okay? Kasi ang 2 to the 1 ay 2 pa din, di ba? So, kapag ginamitan mo yan sa law of exponent, okay, you copy the same variable, okay, dahil pareha sila nung pinaka-based, okay, and then, diba, ina-add lang natin yung pinaka-exponent yan. So, kaya ang kalalabasan, 2 to the k plus 1 kapag sinimplify mo tong equation na yan is greater than 2k. Now, yung rason kung ba't ko siya multiply by 2, kasi gusto kong patunayan to, okay, ito. Yan, yung equation na yan. So, kung mapapansin mo, napalabas ko yung 2 to the k plus 1. Ito yun. Ang problema, okay, yung kabilang side, hindi ko napalabas. Kasi ang lumabas dito, k plus 1, tas dito naman 2k. Okay? So, dalawa na ngayon yung condition na kailangan mong i-prove. Yung 2 to the k plus 1 is greater than k plus 1, at saka yung 2 to the k plus 1 is greater than 2k. Okay? Dalawa na yung pinaka-equation na kailangan mong i-prove. So, ang ginagawa natin, okay, sa mathematics, hinahanapan mo ng paraan kung saan pwede mong matanggal yung isang equation, okay, para isa na lang yung ipoprove mo. So, kung mapapansin mo, ganito yan, okay, kapag tinakpan ko to, okay, tatakpan ko yan, okay, tatakpan natin lang yan, okay, huwag mo siyang tignan, ito lang ang makikita mo, lumalabas yung 2 to the k plus 1 na yan, ay ito, okay, yung buong statement na to. So, ibig sabihin, kapag ito, sinubstitute ko dito sa pinaka-equation na ito, okay, ang kalalabasan niyan, ganito. Okay, 2 to the k plus 1, okay, is greater than, ito, dahil sinubstitute mo yan dito, okay. So, magiging 2k, okay, tapos, greater than k plus 1. Okay, yan. Ganyan yung magiging mathematical statement mo. Ngayon, sinasabi mo dito, kapag pinagsama mo na sila, si 2 to the k plus 1 ay mas malaki kay 2k, at si 2k ay mas malaki kay k plus 1. So, ngayon, pag pinatunayan ko na ito, okay, na ang 2k ko ay mas malaki kay k plus 1, mawawala na kagad ito. Kasi automatic kagad na ang 2 to the k plus 1 ay mas malaki sa k plus 1 mo. Okay? So, yun ngayon yung gagawin natin. Ipoprove natin na ang 2k ay mas malaki kay k plus 1 para itong statement na 2 to the k greater than k plus 1 ay mawala na. Okay? Sa proving natin. Para isa na lang ang ipoprove natin, ito na lang. Okay? Yan. So, ang gagawin natin,
i-prove natin na ang 2k ay mas malaki kay k plus 1. I-assume mo na ang value ng n mo ay 2. Okay? Pwedeng kahit anong number ang gamitin mo dyan, basta huwag mo lang gamitin si 1 kasi ginamit mo na yung pinaka-value ng 1 na yun sa basis step. So, yung mga available na number na gusto mong gamitin, pwede yung kahit anong number. Okay? Nagkataon dito, ang ginamit ko ay 2 para mas madaling masolve. Okay? So, substitute mo ngayon yung pinaka-equation na 2 na value na yan dito sa equation natin na 2k is greater than k plus 1. Kaya magiging 2 times 2 greater than 2 plus 1. So, 2 times 2, that will give you 4. And then 2 plus 1, that will give you 3. So, 4 is greater than 3. So, it only means na ang 2k, okay, ay mas malaki kay k plus 1. So, dahil napatunayan mo yun na ang 2k ay mas malaki kay k plus 1, ibig sabihin, itong pinaka-equation na ito, wala na ito. Okay? Kasi, alam mo kagad na ang 2k plus 1 ay mas malaki. Okay? Kay k plus 1 mo. Okay? Kaya mawawala na yan, yung pinaka equation na yan na ipuprove mo. Ang matitira na lang na dapat mo iprove ay ito kasi napatunayan mo na ang 2k mo ay mas malaki dito sa k plus 1. So, ibig sabihin, dahil mas malaki ang 2k mo kay k plus 1, ibig sabihin lang yun na ang 2k plus 1 mo ay mas malaki kay k plus 1. Okay? So, dahil natanggal na natin yung isang statement na yan na ipuprove natin, isa na lang ipuprove natin. Ito, yung 2 to the k plus 1 greater than 2k. Okay? So, ganun ulit. Okay? Ang gawin mo, mag-assume ka ulit na ang value ng n mo ay 2, tapos i-substitute mo siya dito sa pinaka-equation na to na 2 to the k plus 1 greater than 2k. So, kalalabasan 2 to the 2 plus 1 greater than 2 times 2, and that will give you 2 to cube greater than 4. Ang 2 cube ay 8. So, kaya ang kinalabasan, 8 is greater than 4. Okay? Ito yan, 4 yan. Hindi yan 3. Okay? Na-mistype natin yan. So, ibig sabihin, dahil si 8 ay mas malaki kay 4, ibig sabihin, yung statement na ibinigay na ito ay totoo. Okay? Sa lahat ng positive integers na isa-substitute mo sa kanya, lahat ng lalabas na sagot ay laging greater than dun sa pinaka-value ng n na yun. Okay? So, ganun ang paggamit ng mathematical induction sa mga inequalities formula. Okay?